for example, number 3 naman sa tabular method pa rin is integral of 9x raised to 4 cos 2x dx. Gagamitan pa rin natin siya ng tabular method, pero labas muna natin yung constant x4 cos 2x dx. Mag-iingat ka kapag ganito kasi yung value ng cos ay nasa loob ng cos ay yung u nya may value yung x, hindi lang siya kabut x, 2x siya, kaya kailangan mo pa rin mag-let u. Then bali ang mangyayari na dyan is yung u mo yun is yung algebraic pa rin kasi siya yung nauuna in terms of the x4. Ang derivatives ng x4 ay 4x raised to 3. Ang derivatives ng 4x raised to 3 ay 3 times 4 is 12. 3 minus 1 is 2. Then 2 times 12 is 24. And 2 minus 1 is 1. Integral of derivatives of 24x is 24. And derivatives of 24 is 0. Ang dv naman natin is cos 2x dx. Diba ganyan? Para mas mapabilis ka, since 2x lang naman to, kahit di mo na siya let u, kabod na lang 1/2, basta 1/2. Tapos yung integral ng cos ay sin 2x. Then ang integral ng sin 2x ay 1/2 times yung 1/2 pa rin dito sa loob is 1/4 sin negative 1/4 cos 2x kasi integral ng sin 2x is negative cos 2x. Tapos copy natin negative, i-let u pa rin niya, 1/2 pa rin yun, kaya 1/2 negative 1/4 times 1/2 is negative 1/8. Tapos sin 2x ulit lang din, times lang ulit natin sa 1/2, hindi magiging 1/16, negative 1/16. Tapos times negative cos 2x, hindi magiging positive 1/16 cos 2x. Then yung dulo naman is times ulit dun sa may 1/2, hindi 1/32 na. Tapos sin 2x, dapat hindi lang natin yan. Una yung yan niya positive, pangalawa negative, positive, negative, positive, negative. Tapos dahil may 9 doon sa may nakamultiply yun sa lahat dito. Yung una, x raised to 4 times 1/2 is 1/2 x raised to 4 sin 2x minus negative 4x3 times negative 1/4 cos, hindi magiging negative times negative is positive. Dahil 4x3 times 1/4 cos 2x. Tapos susunod is okay na to. Tapos yun na 12x squared times negative 1/8 is negative 12x squared 1/8 sin 2x. Sorry, then okay na din to. Ngayon 24, negative 24 negative 24x times positive 1/16 cos 2x. Tapos sunod naman is 24 plus 24 times 1/32
Sin 2x plus c. Bracket ulit kasi nakamultiply yan sa 9.